63 anyos na lalaki sugatan ng hampasin ng bakal ng kainuman sa Lubo, Batangas. Samantala, construction worker natagpo ang patay sa loob ng kanyang barak sa Tuwi, Batangas. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Sugatan ang 63 anyos na lalaking si Antonio Magnaye, residente ng barangay Pinaghawanan, Lobo, Batangas matapos umanong hampasin ng bakal sa batok at iba't iba pang bahagi ng katawan. Pasado alas 8 kagabi, kinilala ang suspect na si Roel de los Reyes, 39 anyos, residente rin ng kaparehong barangay. Sa investigasyon, posibleng ang naging alitan sa inuman ang pinag-ugatan ng insidente. Yung pag-iinuman is going by, nagkameron ng pagtatanong itong victim doon sa ating suspect kung kumain na siya. Pumasok yung ating biktima sa loob ng bahay, paglabas nagkameron na ng pagpalo sa kanyang iba-ibang party ng katawan. Kaagad din umanong isinugod ng mga kasamahan ng biktima ang sugatang si Magnaye sa ospital. Naaresto naman ng pulisya ang suspect sa isinagawang follow-up operation at narecover ang ginamit na bakal na ipinanghampas sa biktima. Drinking is an act of friendship or camaraderie. So sana wag nang mahaluan ng pasobrahan para hindi na mauwi sa hindi magagandang pagkakaunawaan. Samantala, wala ng buhay ng matagpuan ng 39 anyos na si Christian Miranda, isang construction worker at residente ng Agoncillo, Batangas, pasado alas 5 ng umaga noong Martes sa tinutuloyan nitong barak sa barangay Relio, Tuwi, Batangas. Sa investigasyon, posible umanong inatake sa puso ang biktima. Walang bakas ng foul play sa pagkamatay ng biktima. Accordingly, doon sa mga kasama niya sa construction, nung natapos na yung kanilang drinking session ay natulog na po sila. Tapos nung umaga, ginigising po nitong kasamahan, itong ating biktima ay hindi na po na magising. Posible po na inatake po sa puso. Hinihintay pa rin daw ng pulisya ang resulta ng post-mortem examination para malaman ang totoong sanhi ng pagkamatay ng biktima. Sa ngayon, naiuwi na ang mga labi ni Miranda sa Agoncillo, Batangas habang sinisikap pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makipag-ugnayan sa pamilya nito para sa kanilang pahayag. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog.